napupunta pa rin naman sa usapin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itong si Senator Bato, mga kababayan. Alam nyo ba kahapon, di ba ito ay dapat pinapatawag po ito o ipapatawag silang dalawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Kamara. Subalit itong mga ito ay humindi. Sila po ay, kumbaga mga kababayan, ginamit po nila yung kanilang uling alas o sabihin natin, talagang nagdadahilan ng mga ito para hindi po maipatawag sa Kongreso. May binitawan na salita itong si Senador De La Rosa na ang sabi niya, mga kababayan, siya daw po ay inadvisean nitong si Senate President Chis Escudero. Alam nyo ba mga kababayan na itong si SP Escudero ay nagtaray dito kay Senator Bato. Opo, tama po kayo nang narinig. Dahil itong si Senator Bato ay sinungaling daw di umano. Wala daw katotohanan ang mga pinagsasabi nitong si Senator Bato na siya ay nanghingi ng advice at sinabi ni SP Escudero na wag na siyang umattend. Ito po, pakinggan ninyo mga kababayan. Dito po sa naging motion sa hearing ng Committee on Human Rights sa Kamara na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte sa kanilang ginaganap po na hearing tungkol sa nagdaampong war on drugs. Yes, Ted, so far sa akin walang problema yun, no? I can attend to that hearing, but then again, when I sought the guidance of my Senate President. Mga kababayan, sabi niya, when I sought the guidance of our Senate President, which is si Senator Escudero, mga kababayan. Di ba? Pinagbibintangan niya. Inilalagay niya ang pangalan ni Senator Chis Escudero. Sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako mag-attend by virtue of on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. Di ba maliwanag? Sinabihan daw siya ni Senador Escudero na wag siyang pumunta sa Kongreso, mga kababayan, by courtesy of interchamber. Di ba? So, ito, maliwanag na talagang nanggagamit itong si Senator Bato ng pangalan para malinis ang kanyang pangalan ay isasabit ang pangalan ng iba. Shoutout po Mami B at kay Mama Ai Chang. At sa mga bagong pasok, mga kababayan. So, yun na. Susundin ko yung guidance ng aking Senate President dahil ayaw ko rin magiging President, no? Ayaw ko rin magiging President pagdating dyan sa tawagan dahil nga, yan ay time-honored tradition yan between two chambers at saka enshrined talaga yan sa... Okay, my bad mga kababayan, baka nagkamali ako ng banggit. Ulitin ko na lang, yun po ay interparliamentary courtesy na yung sinasabi ni by virtue of interparliamentary courtesy, yan nga daw yung bawal sila basta-basta ipatawag, di ba? Vice versa, Senado, Congress, dahil lalong-lalo na kung may mga ongoing silang ginagawa, yun ay kumbaga ginagamit nilang paraan, mga kababayan, para makaiwas doon sa mga nag-aakusa sa kanila. Di ba? Institutional practices ng Congress na yung inter-chamber courtesy. At ayaw ko maging president, baka mamaya every time may implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, patawag na lang patawag. So, ano mangyayari ngayon sa aming trabaho dyan sa Senado? We're only 24. Mabuti sila, 300 plus sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung tigil lang tawag, 24 lang kami, then baka hindi uusad yung aming trabaho. Ayaw ko magiging presidente. But personally, sa akin wala ako problema. I can attend. Problema ko nga. Sabi niya wala daw siyang problema. 'Di ba? I can attend, mga kababayan. Pero dahil nga raw sa advice ni Senator Escudero, wag daw siyang umattend.
Di ba nakita nyo po? Gusto ko lang i-emphasize sa inyo at tandaan nyo yung sinabi niya. Pero sa balita na ito, mga kababayan, ay nagtaray na nga itong si Escudero sa kanya at sinabihan po itong sinungaling at hindi po totoo ang kanyang mga pinagsasabi. Kita nyo na kung paano nila pinaglaruan si Senador Mig Zubiri, mga kababayan. Ganon din ang ginagawa nila ngayon dito po sa ating kasalukuyang Pangulo ng Senado. What more pa, mga kababayan, kung si Digong at yung mga anak niya ang makaupo. Diba? O, pakinggan niyo ang sagot po ni Senador Chis Escudero. Senator Bato de la Rosa said he will only attend the House hearing on the previous administration's War on Drugs campaign under one condition. That is, if former President Rodrigo Duterte will also attend the hearing. The House Committee on Human Rights plans to invite the two of them to answer inquiries about the alleged extrajudicial killings during their administration. De la Rosa also said he is just following Senate President Chis Escudero's advice of not attending the hearing. However, Escudero denied this. He said De la Rosa just told him that he has no plans to accept the House's invitation. Oh! Kita nyo na, mga kababayan? Si Escudero ang nagsabi na hindi daw totoo. O para maliwanag, ito po yung binanggit ni Senador Chis Escudero. Papakita ko lamang sa inyo, mga ka-GP. Baka sabihin ninyo, balita lang yan, mali yung balita na yan. Dahil yung mga mainstream media na yan, may kinikilingan, may kinakampihan. Ito po, mga kababayan, hindi yan pwedeng basta-basta na lang anuhin, no? So ito, yung pagkakasabi ni De La Rosa. I sought the advice of the Senate President on what to do. Sa akin, wala akong problema. I can face them anytime. But I still have to follow the guidance of the Senate President. Ang kanya namang sagot, no, you don't have to attend. Di ba? Mga kababayan, maliwanag na sinabi niya na wag daw siyang umattend as the advice of the President. Ang sabi naman ni Senate President Zubiri, etong si Escudero rather, Senator Bato has expressed to me his position at this time that he is not inclined to attend. So hindi totoo. Diba? Nagsisinungaling itong si Bato, mga kababayan, sa kanyang mga pinagsasabi. Sabi ni Mami B, mahina, nagni-name drop, takot pala eh. Diba? I told him that I support him whatever decision he will arrive at regarding this matter and will always be a vanguard and guard the rights, privileges, and prerogatives of the Senate and members of the Senate. Kita nyo na, mga kababayan? Maliwanag dito, so whatever the decision na gagawin ni Bato, ay yun ang susundin ni SP Escudero. Kung prerogative ni or initiative ni Bato na umattend, sabi niya wala daw siyang problema. 'Di ba? So yun ang sinusunod ni SP. Hindi yung kagaya ng sinasabi, nakabaliktaran ni Senator Bato na ang nag-advise daw ay si Escudero. 'Di ba? Kasinungalingan, mga kababayan. Maliwanag itong mga to, nagtatahi-tahi ng kwento, gumagawa ng istorya para hindi po sila ang mabanatan. Sa madaling salita, duwag talaga tong Bato na to, malambot. Mga kababayan, mayabang lang sa mga maliliit na tao. Pero sa malalaking tao, wala itong mga to pag naiipit. Alam nyo naman, excuse me. Alam po natin na itong si Bato, mga kababayan, malambot talaga ito. 'Di ba? Iyakin pa. Sa balagay ko, kaya yan na ayaw umattend, ganyan ang sinasabi kasi nga pag siya po ay sabi natin masyado nang na-pressure sa mga katanungan, siguradong iiyak ito at magsasalita. 'Di ba? Talagang mapapaamin at marami ang mapapahamak sa kanya. Parang si Roque rin to, mga kababayan. Si Roque nanghihiram ng galit sa mga Marcos. Kaya siya nakakapagsalita ng ganon. Ito namang si Bato, mga kababayan,
Pag nagipit, wala na, iiyak at magsasalita na to. Sigurado, ikakanta nito kahit si Duterte. Shoutout po Mama Doc Feli at kay Mama Carolina de la Cruz at kay Estrella Rosales. Shoutout po. Di ba? Sabi niya, Joselito Quinones, iyak ni Judas, ginawa niya kay Subiri. Kaya nga, mga kababayan, doon nga kay Subiri, di ba? Nagtataka si Subiri, sabi niya nung una, nagtataka lang ako dito sa mga tropa ni Senator Bato, iniwanan ako sa ere. Yung pala, kasama rin si Senator Bato. Nakiyakap-yakap pa dun sa asawa. Ano, malusog ba? Ha? Sinimsim mo rin ba, Senator Bato? Actually, na-meet ko na yung asawa ni Senator Subiri. Diba? Ilang beses ko na, mga kababayan. Kasi nung kampanya, inampun din nila ako. I mean, pag nakita nila ako sa daanan, sinasakay nila ako kagaya nung naligaw ako doon sa Cavite. Kasi nga, itong si Neil Calmada, iniwanan ako, mga kababayan. Yung motor ko, hindi ko binitbit. Itong si Neil, iniwanan ako. Nadaanan ako nila Senador Subiri, no, na tumatakbo pa lang. So magkakasama kami sa sasakyan. Sinakay nila ako hanggat mapunta kami doon sa area kung saan ko iniwan yung motor. Baka bumigay ang hitad ang bato. Carlos C, good evening po mga kababayan. Sa mga bagong pasok Jeff Lloyd Manieha, nalukning abato garod naluneng perme nga bato atoy, mga kababayan. Pero hindi lang basta naluneng, sinungaling, di ba? Sinungaling, isa pa rin ito, kapatid ng magnanakaw. Biruin nyo, sisirain niya yung pangalan ni Senate President Escudero, mga kababayan, para lang ang kanyang sarili ay mailigtas. Nagdi-name drop. Hindi po yan gawain ng isang gentleman. Hindi yan gawain ng isang matinong politiko. Hindi yan gawain ng isang matinong tao. Kahit sino naman, mga kababayan, lalong-lalo na kung nagkaroon ng misinterpretation. Paano kung halimbawa may nangyaring hindi maganda nating inaasahan? 'Di ba? Tapos dumating sa point na may namatay na tao. Oh. Ay hindi kasi si Senate President nag-advise siya sa akin . Biglang namatay ito. Nanlaban. 'Di ba? Bingkol garod nya ba to? Nya di bingkol di Tagalog ngay, Mami B. Nya di bingkol. Ang ko mo di bingkol. Bingkong lang di amok. Karasangit. Perme. So, kaya sa atin, mga kababayan, total tayo ay pare-parehong mga loyalista, pare-parehong mga pro-admin. Isipin na lang natin, ganito ang mga tipo ng mga tao ngayon sa Senado. Walang bayag, di ba? Walang mga, sabihin po natin talagang walang mga paninindigan. Ginagamit ang ibang pangalan para maiiwas ang sarili. Mabuti na lang nga mo, nagsalita ka agad si Senate President Escudero. Uy, wala akong kinalaman dyan Anong pinagsasabi mo? Lumapit ka sa akin, ang sabi mo, hindi ka talaga attend. Para sa akin, kung hindi ka attend, that's your choice. Diba? Wala akong magagawa dyan. Pwede rin naman natin gamitin yung tinatawag by virtue of interparliamentary courtesy. Pero hindi ko sinabi do not attend. Diba? I'm not the one who initiate for you not to attend the investigation.